Let's begin this morning with the sprawling coast-to-coast storm pounding the southeast this morning, leading to intense flash flooding. Isa pang mahalagang balita, ang kailangan din nating malaman. Una, mayroon na namang eroplano ang bumagsak. Noong February 18, 2025, isang Delta Airlines ang bumagsak sa Toronto sa Canada, na nagresulta sa pagkasugat ng hindi pababa sa 18 katao. Bumaliktad ang isang eroplano nang mag-crash habang papalapag sa Toronto Pearson Airport. 18 ang sugatan. Ang eroplano na may pangalang Bombardier CRJ-900 ay may sakay na 80 katao. At dahil sa sama ng panahon, hindi naging maganda ang paglanding ng eroplano. Malakas ang hangin at sinamahan pa ng nagyayelong kapaligiran, kaya bumaligtad ang eroplano sa runway ng Toronto Pearson International Airport. Salamat na lang at walang nasawi, pero sa pangalawang balita natin ngayon ay mayroon na talagang binawian ng buhay. Isang malakas na bagyo ang nagdala ng maraming ulan ang nagpabaha sa magkalapit na mga lugar, kagaya ng Kentucky, Tennessee, Virginia, at West Virginia sa US. At ang nakakalungkot ay may naiulat na mga nasawi. Ayon sa National Weather Service sa Memphis, ang pag-ulan dala ng malakas na bagyo ay hindi pangkaraniwan. Ang malakas na bukso ng ulan ang siyang dahilan para mapuno ng tubig ang mga dam at pumutok ito, na siya namang mas nagpalala ng baha sa buong lugar. Ang mga dike o isang infrastrukturang ginawa para harangan sana ang paglaki ng tubig ay nawasak, at nakonfirma ito na ang Obion River na sakop sa Tennessee ay bumigay at nawasak ang dike dahil sa matinding presyo ng tubig. At dahil dito, maraming mga ari-arian ang nawasak, inanod, mga sasakyan, at pati ang mga bahay. Dahil sa sobrang lakas ng tubig, at ito rin ang dahilan ng maraming nasawing buhay. Dahil natrap ang iba sa kanilang mga sasakyan, ang pagbaha ay biglaan at hindi inasahan ng mga residente. Maraming ngayon ang inilikas at nagsagawa ng forced evacuation sa lugar. Ganito ang pamahayag ng gobernador ng Kentucky na si Andy Beshear. Today, we just got another 1/2 to 1 inch of precipitation, depending on where in the state you were. This was on top. Fortunately, this disaster is taking a toll in terms of human life. Even with the incredible response that we've seen, we are in the middle of another natural disaster that's taken the lives of at least 8 Kentuckians. A lot of people are going to be harmed throughout this event, and they are going to need our help to rebuild after. That's why we've opened a new fund, the Team Kentucky Storm Relief Fund, that people can start donating to now to help out our friends and our neighbors with both the needs they'll have over the next week, but also what it'll take to get them back on their feet. Ayon pa sa National Weather Service sa Memphis, patuloy ang kanilang ginagawang search and rescue operation, kahit malala pa ang sitwasyon, dahil ang Kentucky ang nakaranas ng pinagamatinding pinsala, kung saan kinumpirma din ng gobernador na si Andy Beshear ang pagkamatay ng hindi bababa sa 9 na katao, kabilang ang isang bata. Ang walang tigil na pag-ulan ay nagdulot ng malawakang pinsala sa Kentucky, na nagresulta naman sa daan-daang pagsasara ng mga kalsada dahil hindi ito madaanan ng ligtas. At sa mga sumusunod araw, bagamat hamupa na ang malakas na ulan, nanatili pa rin ang matinding banta ng pagbaha, patuloy pa rin tumataas ang mga ilog sa mga apektadong lugar, at inasahang magpapaabot ng mga tulong ang mga karatig ngayon. I've never seen it like that. Bukod sa mga baha, isang malaking bagyong taglamig rin ang naging banta na magdadala ng matinding lamig at naibi doon sa lugar sa ilang bahagi ng Kentucky. Isang winter storm ang ipinapatupad para sa gitnang bahagi ng Kentucky, kung saan inasahan ang 2 hanggang 4 na pulgadang kapal ng naibi pagsapit ng Merkulas.
Sa Virginia naman, inutusan ni Gobernador Glenn Youngkin ang National Guard at mga emergency response team para tumulong sa search and rescue operation. Ngayon, marami pa rin ang nagsasabi na ang mga pangyayaring ito ay isa lamang natural na pinuminon sa Amerika. Gusto ko lang ding malaman sa mga nakikinig at nanunood ngayon na ang nangyayari ngayon sa Virginia at sa mga kalakip lugar na binaha ay hindi isang ordinaryong pinuminon. Sinabi na ito ng National Weather Service sa Memphis na ang pag-ulan ay hindi isang ordinaryo. Ang pagbaha na ito ay naramdaman pa mula Arkansas hanggang Pennsylvania. Sobrang layo na, ngunit umabot pa rin hanggang doon ang pagbaha. Ang Arkansas at Pennsylvania ay may layong humigit kumulang 1,000 milya. Ngayon, hindi pa rin ba kayo naniniwala sa Diyos? Ito ang paraan ng Diyos para kayo ay tumawag sa Kanya.